Welcome sa online lecture natin. Yung next natin na pag-aaralan is yung properties of real numbers. So, meron tayong properties sa real numbers, especially sa addition tsaka multiplication. So, yung unang property natin is yung commutative property. So, yung commutative property natin, pwede nating isipin ito as commute. So, kapag commute, nagmo-move. So, for example, meron tayong A plus B. Equal ito sa B plus A. So, nag-move tayo, nag-change tayo ng position. So, una yung A, tsaka plus sa B. Then, equal din siya sa, unahin natin yung B, then A plus A. So, yung position nila, hindi siya nagmamatter. As long as, nag-a-add tayo. So, okay lang kahit baliktad din natin yung mga number. So, for example, 3 plus 5 is equal to 5 plus 3. So, yung order is hindi siya nag-matter. I mean, pwedeng 3 plus 5 or pwede ring 5 muna i-plus sa 3. So, next, meron din tayo sa multiplication. So, the same lang pa rin yung thought niya na kahit i-interchange natin yung position ng dalawang numbers or mga number, hindi nag-change yung value niya. For example, A multiply to B equal ito sa B multiply to A. So, as an example, 3 times 5 equal to 5 times 3. So, hindi nag-change yung value natin kahit ini-interchange natin yung kanilang mga position. So, ito yung commutative property. Para naman sa associative property, yung associative property is pwede natin itong isipin as groupings. So, parang associate, which means group. So, ibig sabihin lang nito is, for example, meron tayong A plus quantity B plus C equal ito sa quantity A plus B plus C. So, yung rules natin kapag order of operation, uunahin natin yung parenthesis. So, pwede, ito yung unahin natin na i-plus, tapos yung answer nito i-plus natin sa A. Or pwede rin na unahin natin i-plus itong dalawa, A plus B, at saka yung answer nito i-plus natin sa C. So, hindi siya nagmamatter kung ano yung unahin natin na i-plus or i-group. So, as an example, 3 plus quantity 5 plus 7 is equal to 3 plus 5. Then, yung answer nito i-add natin sa 7. So, yung groupings, hindi siya nagmamatter as long as addition. So, sa multiplication naman, the same pa rin yung concept. Pero dito is multiplication na siya. So, associative property for multiplication, again, A times quantity B times C equal to quantity A times B plus times C. So, kahit anong group yung unahin natin, B times C man, or A times B, hindi nag-change yung value. So, as an example, 3 times quantity 5 times 7. So, uunahin natin multiply itong nakaparenthesis. Then, i-multiply sa 3. The same pa rin yun sa kapag inuna natin yung 3 times 5, then yung 3 times 5, multiply natin sa 7. So, tandaan lang natin na yung associative property is about grouping, and then yung commutative property is about moving or yung position.